But ngayon guys, we have good news. We have good news because alam na ng ating armed forces, ng ating PNP, na kung saan yung location talaga ng lungga ni Kibuloy. So, ipapakita ko guys ito sa inyo para kayo din, meron din kayong idea, no? Papakita ko ito ha. Ito, simple lang to. Google Map lang ito. Marami kasi tayo dito no, ng mga kasamahan na dating very close in kay Pacquiao, at kahit na yung iba, nakasama pa ni Pacquiao, ay kasama din natin na nagbibigay ng mga good information. Kaya, kudas na talaga si Pacquiao dito. So, isi-share ko po sa inyo itong aking, ito din yung share ko guys, sa mga naghahanap. Ito sabi ni Justin, bakit tinitira mo si Torre imbis na si Torion? Tinira ko ba si Torre? Ipinupuri pa nga natin yan, tinitira daw natin. Alam mo, ano kasi, Justin, siguro, linisan mo yung tenga mo at manood ka ng maayos, oo, para hindi ka magkalito-lito, di ba? Oo, manalamin ka na rin siguro, di ba? Samahan mo na ng salamin at linisan mo yung tenga mo, di ba? Ito ipayo ko sa'yo, Oo, payo ko sa'yo to. Kasi parang pinapanood mo na nga lang, hindi ka pa marunong. Yun yung problema. Diba? Alam mo, simple na nga lang yun. Ipapanuurin mo na lang yung balita or yung mga tinatapik natin dito, hindi ka pa marunong. Diba? Magkatunog kasi yan eh. Torion at Torre. Baka nalito ka. Ate G, shoutout ko So guys, nakita nyo itong Google Map. Palakihin ko ha, para meron tayong idea. So guys, nakita nyo itong kingdom dito. Ito may mga ano to, parang mga maliliit na quarter dito. Ito walang nakalagay dito na kung ano, di ba? Nakita nyo, empty. Ano lang, grass. Ngayon guys, ginawa nila itong parang garden, naghuhukay-hukay sila. Pinadalhan tayo ng mga updates doon, kung ano yung mga nakapaligid. Pero guys, tingnan nyo ha, kung anong lalabas dito, pipindutin ko lang yung aking mouse. Anong lumabas guys? Kingdom ang nakalagay, di ba? Meron bang kingdom dito? Meron bang nakalagay dito na building? Wala kang nakita ng building, di ba? Pero bakit yung Google Map may nakita? Ano ito? Ano yan? Bakit yung Google Map may nakita? Kingdom. Wala namang kingdom dyan, empty, di ba? Baka invisible siguro. Baka yung kingdom ni Kibuloy, baka yun yung sinasabi niyang may doorknob siya na diamond dyan. It's empty space. Pero bakit may nakita si Google? Anong meron? Anong meron guys? Hulaan nyo nga. Hulaan nyo, anong meron dyan? So ito guys, this is actually what's going on. No? Ang pinakamalaki talaga na hiding place ni Mang Kanor o ni Kibuloy ay nandito guys, sa loob, dito. So merong dyan, parang langgam ba or pulang no, na gumagawa ng bahay sa loob. So iba talaga to si Arlene Rax, no. Talagang kasi siya, dati siyang pastoral ni Kibuloy, no. So marami siyang alam. Pero syempre dahil umalis na rin po si dyan, si Arlene Stone or Rax, no. Maraming pong nabago dyan. Siguro yung mga nabibigay ngayon ni Arlene Rax ay mga na yun. Kung ano lang yung nalalaman niya noon. Pero yung mga bago ngayon, matik na siguro hindi niya na alam yan. Ito, dito pumunta sila Albao dati, nung pumunta yung NBI. Yung ating PNP, parang at the beginning, they are neglecting this place. Kasi under construction pa nga. But Bertie, shoutout to Hindi nila alam. And can you hear Arlene? Yes, Sir Bad. Thank you so much. Yeah, I'm here. Pasensya na, medyo matagal tayo mag-set up dito sa Zamboanga. Hindi ko talaga alam yung mga gadget dito. Okay lang, sir. Okay yung sounds ko dyan, sir? Yeah, I can hear you. I can hear you well. Okay. Guys, ating mga followers, okay ba yung sound ni Sir Bad? Can you confirm naman dito? Baka nag-e-echo lang, pero pasensya na kasi hindi ko talaga alam kung paano ipagalaw ito kumpara doon sa office ko sa voice dito, sir. Okay, I'd just like to greet and also my subscribers. Honored na kanya tayo ng nakita na natin yung fruits ba? Sa pag-vlog niyo po kagabi. At kahapon pala, kagabi sa akin dito. I was really tired last night. Kaya sabi ko, sir, ikaw na lang
sa news na ito. Thank you so much, sir. Ngayon, Thank you for that. At nagwawala na sila Jay, yung 1 million a month PR ni Kibuloy, si Jason Sa. Bakit ang layo-layo doon ng mga lugar na yun? Bakit hanggang doon? Ba, ayahay naman to si Jason Sa talaga, no? Million a month, tapos yung ngipin niya, may sikan na naman sa sa Shopee. Pwede naman bumili. Diba? Sana all million a month. Yung mga miyembro nagpapakatanga, manlimos, tapos pinambabayad lang sa mga aso ni Kibuloy. Sana all. Kaya pala ito si Jason Sa, gigil na gigil nang na-freeze yung mga bank accounts ni Kibuloy. Rostico Campo, shoutout. May mga pulis na nagagwardya na rin. Kaya nga sir, may helicopter pa ngayon doon. Just at this moment. Oh my goodness. Yes. Alagot kayo. Oo. So Arlene, the big question is, andyan pa ba? Kasi sa akin, ang dating, if you're going to go to other compounds, baka hindi ka sure, baka nakalabas na dyan, or andyan pa ba talaga? Sabi daw, dagat daw eh. Palakalan daw, sabi ng mga DDS. Sir, hindi ko po pwedeng sabihin dito sa sa public itong mga nangyayari ngayon. But sa akin lang na i-populate natin kung ano yung mailabas ko dito, we can populate that. But then there are things that I can't really say it in public kasi masisira naman yung ginagawa, yung sacrifices ng ating mga PNP, no? Hindi naman natin hinahayaan na masisira yon. But for now, masasabi ko lang sir na we are happy at nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po kahapon na mapopulate yon. At ngayon nga po, alam na po ng ating mga kapulisan ng PNP, even the AFP, no, tumutulong na rin sila ngayon sa pagkuha dito kay Kibuloy. Alam nila exactly kung saan yung location ng bagay dito sa exact location na yan. Yes. Pero sa dami po kasi ng tao doon, we have to, kailangan, hindi ko na baka madulas yung aking bibig, no? So ayaw kong madulas tayo dito kasi ayaw kong sirain yung sacrifice nila. Pero ganito na lang sir, i-explain ko na lang dito, no? Okay, please do. Go ahead. Kanina nga sir, before tayo dumating sir, sinabi ko sa ating mga followers, no, na itong kingdom na ito, dito pumasok sila Albao nung pumunta sila Albao the last time. Okay. Pero isang oras lang sila dito. Napakalaki po nito. Actually po, nung pumasok yung PNP natin, they kinda at the beginning, neglect nila itong lugar na to, itong hangar. Nag-focus sila doon sa JMC. Kasi doon nila nakita yung heartbeat, no? Sa heart of the doon nila nakita, at saka doon sa katedral. So parang nakafocus sila doon. Ngayon, ang lalim kasi, pag nag-guy sila, malalim. Saka yung material na ginamit dyan is very thick. Sabi ko nga, siya, metal, di ba? So ngayon, nag-suggest tayo na, kasi doon sa katedral, yung dating katedral namin, doon sa pulpit, sa ilalim yun. At that time, nung nandoon ako. No? Pero nung pinuntahan nila, hindi na nila makita yung access. Ngayon, na-access na po nila yon at nakita naman natin sa ibang mga vloggers no, na ipakita naman yung lugar na yon. Pero sa laki ng tawag ni Pope, hindi po nila sure kung saan talaga pupunta yung mga sanga-sanga ba. So ngayon, ang nangyari po, binigyan natin sila kasi marami tayong sources eh. May mga sources tayong insider. May sources din tayo na mga kasamahan din ni Kibuloy na very very close in, no, at alam kung ano yung takbo ng utak ni Kibuloy at saan yung kanya. Regan Calma, shoutout. Toy, salamat po sa 1,79 thumbs up natin dyan mga secrets, no? Ngayon po, Okay. iniba nila ito. So in short, nilalaglag na nila si Kibuloy. Yes. Mula nung nagkaroon ng hearing sa Senate, no, binago na ito ni Kibuloy. Itong location na ito. Ginawa nila ito dati dito, parang golf, mini golf ni Kibuloy. Itong lugar na ito. Okay, mini golf. Dito siya naglalaro ng yung padding, Dito. padding. Dito. So yun, ginawa na nila itong parang garden, no? Okay. At maraming hukay-hukay, marami ng mga lulubak at yung mga tawag nito, mga deep ba, parang hinukay na sinadya. So it's really hard to identify kung bakit nabago na ganun. But ito lang sasabihin ko. Ano yan, driving range or may golf course talaga? Driving range lang. May golf course si Kibuloy doon sa sa Tapayo. Meron siya sa malaki Tapayo. maganda. Pero dito sa loob ng dito sa loob ng Davao, Parang driving range lang. At least importante dito, no? Si Kibuloy, pinapractice niya na ngayon na ikulong yung sarili niya. Para pag nahuli siya, handang-handa na po siya. Maliwanag naman eh. Kinukulong na po ni Kibuloy yung sarili niya ngayon. Diba? Sige lang Kibuloy, practice ka lang ng practice at pag nahuli ka, di ka na mahirapan kung saan ka dadalhin na kulungan. Kasi nakapag-practice ka na.
kasama mo yung mga daga at yung mga tae sa ilalim ng lupa. Diba? Okay yan. Agree tayo dyan. Yung pangparing-paring lang niya. Okay. Oo. So, dito kasi sir, sa kingdom na ito, nandito yung pinakamalaki na ano niya, na bunker niya. Pero Okay, very hidden din yung entrance. So, Okay, there dito. are 2 entrance dito sa pagpunta sa bunker niya dito. Alam niyo kahit 5 sasakyan, big truck, kasya dito, maluwag pa at may mga ano na may may mga yung may bed na lahat. So, ganyan kalaki ang bunker. Ilang seating capacity ba yan? 70,000 seating capacity Wow. ito. Yes, 70,000. Yes. So, imagine sa ang bunker sa ilalim, sobrang laki talaga, no? At very safe. So ngayon, dalawa yung entrance dito. Isa dito sa loob ng kingdom at isa dito sa labas. Ngayon, ito yung hangar ha. I-cut ko ito para makita natin. At lalagyan ko ng kulay ating mga kasamahan na andito. So, Ito ang hangar. opo, sandali ha, kasi kukulayan ko lang. Alright. So ito guys, ito yung hangar na. So andito yung... Lapit lang talaga, no? Malapit lang, opo. Malapit lang. So ikulayan ko. Ito merong, nakita niyo po itong jeep na ito. Merong ano dyan, yung square platform. Andito lang yung kanyang isang entrance. So sa ilalim ng dating golf yes. driving kwanata yan. Yung padding course niya. Andyan lang sir. So, dito. Yes. So, between the hangar and the cathedral. And the kingdom. Ang cathedral kasi, kingdom, yung cathedral kasi medyo ano pa, may distance pa. Mas kingdom pala yan, Opo, kingdom siya. So, ngayong araw ito, antayin natin kung ano yung magiging development kasi yung AFP ay tumulong na rin, no, sa pagtugis kay Kibuloy. So you're saying they are concentrating the diggings and the drillings dyan? Actually, wala kong drill nangyari. Digging? Doon sa loob. No, wala. Kasi ayaw naman din ng government natin no, na maging na meron silang pananagutan sa mga so property. How are they getting in? Nakita na lang yung mga exit door, exit tunnels? I cannot disclose that right now. So mali yun, Arlene, na sinasabi na bubombahin yung katedral. No, hindi po totoo, hindi po ganyan ang ating Kasi kung ganyan wala maapektuhan, kahit bombahin pa wala maapektuhan. Oh, 'di ba? Yung nagpalabas lang po niyan, nagpalabas na mga bubombahin daw po yung katedral is yung mga unang-una yung lawyer ni Kibuloy. Okay, isa pang fake news 'yan. Pangalawa, yung Isimenay. Pangatlo, yung mga garbage creator o tinatawag nilang vlogger nila. Hindi naman vlogger yung mga yan eh. Garbage creator nga. Hindi po content creator. Sila yung nagbabalita ng mga kasinungalingan para bulagin at i-brainwash yung mga Pilipino. Pero hindi naman po lahat maniniwala sa kanila. Ang mainstream media, iba yung binabalita. Sila iba. Baliktad. Diba? Oo. Wala pong ganun. Ngayon, kung ang TV5 nag-interview ng Isimenay, yun yung ibabalita ng TV5. Kasi yung in-interview, yung mga miyembro. Diba? O halimbawa, miyembro ka ngayon ng Isimenay. Totoo ba? Ako yung TV5. Totoo ba? Papasabugin yung katedral? Ay, po! Yun yung sinabi nila doon. Natural, yung TV5, hindi naman bias yan. Kung ano lang yung na-interview nila o nasagap nilang balita, yun lang yung binabalita nila. Hindi po nila dinadagdagan at hindi po nila binabawasan. Diba? Pero pagdating sa Isimenay, pag yan yung nagbalita, ay grabe yung dagdag. Diba? Ganyan po yan. Tuloy ako, nag-invisible na. Hindi naman ako si Kibuloy. Yes po, wala kong plano na bubombahin yung compound. Wala yan Grass lang yan Yes. Tsaka ayaw po ng ating, ng government na magkaroon ng casualty kasi nga po yung human rights talagang. Kaya wala silang dala kahit mga armas, walang dala papunta doon. It's because of that, no? Tapos bubombahin pa. No, hindi po totoo na may bomba na mangyayari doon. Take note po ang TV5 po, hindi po sila yung gumagawa ng sarili nilang kwento.
yung binabalita po nila, yun po ay maaaring narinig nila sa ibang tao, or di kaya galing doon sa in-interview nila, o di kaya galing doon sa binabalita ng Isiminay. Pero yung gagawa po sila ng sariling balita na fake news, wala pong ganun. Ang gumagawa lang po talaga ng fake news, yung Isiminay. Yan po, klaro. Alam naman po natin yan at napapanood natin yan eh. Diba? Sa kampo lang po yun ni Kibuloy at mga vloggers niyang DDS. So you were saying they're concentrating their action dyan sa dating mini golf course ni Kibuloy. As of today, yes. Yan ang ano, yan. From yesterday to today or today lang? Today lang. Mary Ann Fernandez, shoutout po At shoutout po sa Ramos family diyan sa Pangasinan. Kahapon pa nila ito binigyan ng pansin talaga itong lugar na ito. After na nagbigay tayo ng lead. Tapos magko-concentrate na sila dito sa lugar na ito. Para sa talaga, para walang damage ba na mangyayari sa properties tsaka sa mga tao din ni Kibuloy, no? Kahit na yung iba ay talagang pakamatay na sila doon, pero may puso pa naman yung ating mga PNP at ang ating mga leaders. Meron tinitingnan pa rin nila yung kapakanan ng mga members at workers ni Kibuloy. May nakita, Arlene, nagpresenta si Benhar Abalos kahapon ng mga pictures na natagpuan ng mga Molotov cocktail, mga improvised, mga bomba, pati mga balisong, mga bolo around the compound. So are they ready to fight? Dahil malapit nang matunton si Kibuloy? Yun yung sinasabi, yun yung paghahanda nila. They would fight, pero it's because of sa dami ng pulis na pinadala doon, kaya naging peaceful ito. Kasi kung 200 lang, 100 or 50 na pulis, talagang magkakagulo kasi they will overpower our troops. Yes. So, at kahapon, Arlene, nadagdagan na ng army. Yes, nadagdagan. Yes, so mas maganda itong approach na ginagawa ng ating government ni Secretary Benhur Abalos at ni General Torres. Oy, salamat po sa 1,182 tamsak natin diyan itong ganito kasi sa kanila talaga importante sa kanila yung safety ng Arlene, sa tingin mo itong pagpapadala ng mga army, is this another indication na malapit na talaga matunton o malapit na maaresto at they are preparing na baka kung makita na nakaposas or in body bag si Kibuloy, baka magwala kung nan laban, ha? Baka magwawala po ang mga miyembro niyan. Sigurado may mamamatay diyan. Oo, kasi makikipagpatayan daw eh. Pag pumalag, natural mamamatay ka. Ganun po 'yan. At sigurado po pag ito nahuli si Kibuloy at napusasan diyan, pagpalabas pa lang ng ating kapulisan diyan, matik may mag-aabang na may gulo talaga niyan. No? Kasi ngayon pa nga lang hindi pa nahuli si Kibuloy, nagkakagulo-gulo na. Paano pa kaya pag nandiyan na? Hawak na, 'di ba? Oh. Pero huwag kayong mag-alala kasi pag napusasan si Kibuloy, kaya niyang ipa-stop yung mga tao. Stop, wag muna kayong umalis diyan. Wag muna kayong tumigil muna kayo. I have a power to stop. O, di stop lahat. Tapos tanggalin niya yung pusas. Kayang-kaya niya yan. O, kasi makapangyarihan siya eh. O, kayang-kaya niyang maging invisible ulit. Di kasi yan yung nasa isip ko kasi sabi niya siya yung anak ng Diyos. Ibig sabihin, makapangyarihan siya. So, lahat ng pwedeng maisip ni Ballpoint Man, iniisip ko na parang ganun yung mangyayari kung gugustuhin niya. Hoy, Ballpoint Man, ginagawa mong katawa-tawa si Kibuloy. Hindi naman. Yun lang yung naiisip ko. Grabe naman kayo makapanghusga kay Ballpoint Man. Wala, maguramentado, mag-amok yung mga kanya, yung mga miyembro niya. Yes, sir. Alam niyo, tinitingnan ng ating mga kapulisan at ng government yung Chair, shoutout to mga anggulo, no, sa ganyan. Oo, tinitingnan nila yan. But then, yung side ni Kibuloy, siguro, i-play natin yung gusto kong i-play itong sinabi dito ni Torion. Okay, good. Para maintindihan natin kung ano yung mga preparasyon. Kung ano yung mga preparasyon, ano yung pwede nating assign. No, sige, share ko lang. Share ko lang. They are preparing for the worst. Sandali, nawala yung... Bira to. Ay, shoutout kay iMix magandang hapon. So, pakinggan natin itong statement dito ni Torion.
rendition na dadalahin siya sa Amerika. Sandali. So, sana naman maintindihan po ninyo that may threat pa sa buhay ni Pastor. May extraordinary Anong threat sa buhay ni Pastor? Huwag kang mag-alala, hindi mamamatay yan. Siya yung may-ari ng kaluluwa. Ayan, ano yung threat sa buhay niya? Hindi tatablan yan. O naman, attorney, para kang iwan. Oo, kliyente mo, hindi mo alam, makapangyarihan yan. Siya yung may-ari din ng kaluluwa mo. Nagtataka nga ako, dapat ikaw yung iligtas ni Kibuloy, pero bakit ikaw yung tagapagtanggol ni Kibuloy ngayon? Turyo naman! Hoy! Attorney ka ba? May threat sa buhay ni Pastor. Napaisip ako, sabi ko, diba? Powerful yan. Oo, siya yung anak ng tatay niya. Anak ng tatay, yung anak ng Diyos. Sabi niya, kiniklaim niya yan. Sabi pa nga niya, oh, ganito yung pagkasabi niya, oh. I am now the son. Mali. Sorry. I am now the owner of the world. Take two yun na, take two. Palpak ang acting. Parang tanga. Siya daw yung may-ari ng sanlibutan. Pati yung araw. Angkinin mo na rin. O, China. Shoutout kay China. Tuloy natin. condition na dadalahin siya sa Amerika without him proving his innocence here in the country. Kaya nga, nag-request si Pastor before na magpirma lang sana na... Huwag kang matakot, attorney. Kasi ang magiging labanan dito, the Son of God versus Amerika. Ayaw mo niyan, magkakaalaman kung sino yung matigas, Amerika ba o si Kibuloy? Ay, kawawa yung Amerika niyan, Son of God yung kalaban. Sabi ko nga sa Amerika, huwag niyong sasagarin si Kibuloy. Son of God yan, may power yan. Lahat ng mga chicks sa Amerika, naku, ilock nyo na yung inyong, hindi lang panty yung gagamitin nyo, ha? Maggamit na kayo ng lock dyan na disusi talaga. Eh, yan talaga yung target, isa sa target ng the Son of God. Yung inyong mga pag-aari dyan sa Amerika. Out of topic ka na, ballpoint man, ah. Di na maganda yung ginagawa mo, ah. Yun naman kasi yung nakikita ko sa aking panghuhula. Yun yung nakikita ko. Kaya hindi lang panty yung gagamitin nyo dyan, ha. Gumamit din kayo ng mga ano dyan. Alam nyo na. Ang written declaration si Presidente Marcos na hindi siya ipadala sa Amerika at pati ang DOJ Secretary, PNP head. Bakit mo utusan yung Pangulo ngayon? Who are you? Para utusan mo yung Pangulo. Diba? Yung ibang may warrant of arrest, hindi nga nagbibigay ng kondisyon eh. Inuhuli nga lang sila at nagpapahuli nga sila eh. Diba? O ngayon, bakit ikaw ang magbibigay ng kondisyon? Kliyente mo yung may warrant of arrest, wala kayong karapatan na magbigay ng kondisyon. Ha? Ang trabaho mo lang ipagtanggol si Kibuloy, hindi para utusan yun yung Pangulo. Tandaan mo yan. Lawyer ka? Ako, hindi ko nakita yung katalinuhan sa'yo. Na hindi siya ipadala sa Amerika at saka hindi makikialam po ang Amerika dito at susurrender siya. Hindi po ginawa yun. Unreasonable ba na request yun? Hindi po, kasi citizen po siya ng Republika ng Pilipinas at may karapatan siya pursuant to the social... Okay. Citizen siya ng Republika ng Pilipinas pero gumawa siya ng karumihan doon sa Amerika. Gumawa siya ng gusot doon sa Amerika. O, so siguro naman ang Amerika ay may karapatan din kay Kibuloy. Nariusip naman tong attorney na to. Attorney naman. Laglag mo na yung, ano mo, pastor, may pabuyang 10 million. Hindi mapasayo na yun. Hati tayo. KO! contract fury. I-surrender namin ang mga karapatan doon sa gobyerno, ang gobyerno magproprotekta sa amin. Karapatan ba ng isang citizen ng isang bansa na mag-request sa kanyang presidente, sir, harapin ko yung kaso, sir, pero wag mo ako ipadala sa Amerika, sir. Pwede ba maglagay ka ng ano kasi grabe ng politika sa atin. Isulat mo lang na hindi mo ako ipadala sa Amerika. I-prove ko yung innocence dito kasi doon wala talaga akong kaya doon. Oh. So guys, kasi kung nangalingan naman yan, nasabihin mong walang kaya si Kibuloy sa Amerika. Ako malaki yung tiwala ko kay Kibuloy. Son of God nga yan eh. Oh, ang
Amerika. Hindi kakayanin ng Amerika si Kibuloy. Yun yung nakikita ko. 'Di ba? Pero kung babalik na rin mo na walang laban si Kibuloy sa Amerika, mas na son of God yan. Maging son of God ka pa kung wala kang silbi. Oy, shoutout kay Shiro Kanzaki, magandang hapon po. Ayan son of God nyo, takot pala. KO! Hindi pa rin I just said to my kids, show me the articles that prove that Prove that, ano? social media is good for... So ano yung na gets natin doon sa sinabi ni Torion? In my mind, parang may nilulutong surrendering. Okay. Yes, parang may nilulutong surrendering na mangyayari. Takot na takot si Kibuloy dito sa US. Bakit kaya? Kami lang naman ang nandito. Bakit siya takot? Oo nga. Diba? Pero sa nangyayari ngayon, parang may nilulutong surrendering. Kaya antayin natin kung ano talaga yung final move talaga dito kasi kung ganyan ang mangyayari, mas maganda, no? Mas maganda, mas peaceful siya. Pero alam naman natin na pagdating kay Kibuloy, may mga kondisyonis pa yan. Ewan ko lang kung sa pagkakataong ito ay meron pa siyang balls na magkondisyonis. Oo. In fact, Arlene, what you said jives with yung sinabi ni Brigadier General Nicolas Torion sa sagot niya doon kay Baste Duterte doon sa, di ba, kinondena ni Baste, kaya tinanong kung hanggang kailan kayo dyan. Sabi niya, magstay kami dito hanggang pakiusapan mo yung kaibigan mo na mag-surrender na. Yun ang sinabi niya kay Baste. So baka tama ka, meron na siguro mga negotiation. Yeah, parang sana. Oo, kasi sa mga sinasabi ni Torion, parang yun yung lawyer ni Kibuloy, parang yun yung pathway na nila pupuntahan nila sa kanilang camp. Which is, mas maganda yun. Yun ang the best. Even though sa hirap na pinagdaanan ng ating harapin mo, sumurrender ka. 'Di ba? Kasi si Jesucristo nga 'di ba? Sumukong hindi nga pumalag nung hinuli siya. Yung mga disipulo niya hindi nga pumalag, 'di ba? Oo. Pero kabaliktaran po ang nangyayari ngayon kay Kibuloy. Oo, parang mga pokpok yung kanyang mga miyembro na parang mga tangang ewan. 'Di ba? Yung iba gusto na magpakamatay. Pakamatay kayo. So, ganyan po yung galawan ng mga kulto. Pag kulto po talaga, 'di ba? Lalo na kung malaking community na kayo, talagang ang iba diyan, i-defend talaga nila yung leader nila kasi ang iba po dyan sa kanila, nagbibinipisyo, may natatanggap. Diba? Kasi yung mga Pilipino, mahilig, sasabihin, ay may utang na loob kasi ako dyan, siya yung nagpaaral ng anak ko, ganito, ganyan. May isa pang tangang tatay, sabi nung isang tangang tatay, INC daw siya. INC daw po siya. At ang sabi niya, pag pinakulong niya yan si Kibuloy, isa akong tricycle driver. Pag pinakulong niya yan si Kibuloy, sino magpaaral sa anak ko? Kung hindi ka ba naman tanga, tatay ka, tapos si Kibuloy magpapaaral sa anak mo? Aba, marami akong kilalang tricycle driver na napagtapos nila yung kanilang mga anak, hindi inaasa sa ibang tao para yung pangpaaral sa kanilang anak. Tarantado ka pala eh. Parang sinisisi pa niya yung INC na walang nagawa yung INC, pero si Kibuloy may nagawa sa anak niya, pinaaral. Diba? Yun mga katangahan nila eh. Mga katarantaduhan nila eh. Tatay ka, tricycle driver ka. Yung iba nga, napagtapos nila yung mga anak nila. Yung iba, doktor, engineer. Pero napagtapos nila, pero tricycle driver sila. Pero ikaw, iniaasa mo kay Kibuloy, ay putang ina, kung tinignan ko yung muka, eto, papakita ko yung muka, mukhang manginginom ito. Yung kita sa tricycle, mukhang pinang-red horse ng inayupak na to. Papakita ko yung mukha dito kasi nandito sa cellphone ko yun eh. Tarantado, pinang-red horse lang pala ng kupal. Diba? Sana ba yun? Wala eh. Wait lang. Advertisement. Nuno sa punso muna, ipakita natin. Yan yung nuno sa punso. Kita nyo yan? Nuno sa punso po yan. Diba? Ito po ay nagbabagsak ng double dead na baboy dyan sa Balintawak. Ingat po kayo sa matandang ito kasi amoy tae po yung binibinta nitong baboy. Hanapin ko lang yung isa.
ito yung tatay na yun, oh. Yan yung tatay na nagreklamo. Ba't daw ipapakulong si Kibuloy? Wala na daw magpapaaral sa anak niya. Eh, putang ina, ang lakas mong tumagay ng Jen Bulag, eh. Mukha mo pa lang, oh. Nawala na yung iba mong ngipin, oh. Eh, tagay pa mo. Imbis yung pampaaral mo sa anak mo, pinantatagay mong gago ka. Sinisiraan mo pa yung INC. Oh, tarantadong mukha ito. Gago ka. Ulol. Diba? Nabungi na. Nakaragbi. Nanggigil ako kasi nilalang niya yung mga tricycle driver kasi tricycle driver lang daw siya. Tapos, dinama yung INC, siniraan kasi ang INC daw walang nagawa. Pero si Kibuloy daw yung nakapagpaaral talaga sa anak niya. Eh, paano na lang daw kung makulong si Kibuloy, paano na yung pagpapaaral sa anak niya? Putang ina mo ka, walang pake yung gobyerno. Oo, diyan sa pagpapaaral sa anak mo, ang issue dito, yung kaso ni Kibuloy. Bakit mo isisingit yung pagpapaaral sa anak mo? Bobo kang tatay ka talaga. Sarap mong hambalusin ng isang case na Red Horse. Diba? Gigil ako eh. Anyway mga pre, yun lang muna yung ating live ngayon. At abangan nyo mamaya, may live pa naman tayo mamaya. At may upload po tayo maya-maya lang, no? At marami tayong babakbakan mamaya, no? Ng mga bobong tao. Anyway, hapon pa po tayo makakapag-live. Siguro 5 or 6, alas 6, no? Magla-live po tayo niyan mamaya. Ayan, so maya-maya po, may upload din po tayo. At salamat po sa mga nag-like, nag-subscribe po sa ating, ngayon, sa ating live o sa ating YT. Salamat sa mga nag-thumbs up dyan, nag-share ng ating live. Maraming salamat po. And syempre, no, dasalan muna natin to. Dasalan muna natin. Wait lang. Asa na yung gagong na yun? Dasalan muna natin to, ha? Wait lang. Orasyonan po natin. Orasyonan. Onod, bukog, onod, bukog. Kaawaan niyo po ito si Maharlika dahil parang natutulog lang. Si Maharlika po na walang kwenta na naging pukpok na pumatay ng tao. Sana po wag niyo po munang kunin ang kanyang kaluluwa. Gagong Maharlika. Onod, bukog, onod, bukog. Kaawaan niyo po itong putang ina na to dahil talagang walang pagbabago. Tuloy-tuloy po ang paninira nitong amoy puking inang na to. Aawa po kayo. Onod, bukog, onod, bukog. Ayan na, binigyan ko lang po ng orasyon mga pre kasi itong bangkay na to, yung orasyon po kasi na yun, no, yung orasyon na yun ay para hindi po mangamoy yung ating bangkay, no?